Nung nakaraan, may isang trahedyang nangyari dito sa Zigzag Road, Quezon, Bukidnon. Retrieve sa katong duha ka pamilya, duha ka membro sa pamilya. Ayun ho ang atuang search, rescue and retrieval operation. Ito na talaga, ito positive natin ito. Ito Zigzag Road View Cafe. Ayan. Oh, yun. Wow, ganda. Yun, tama yung hinala ko. So hello everyone, it's already morning. Good morning guys. Another day, another vlog. So we're here at Maramag Bukidnon. Pupunta tayo ng Quezon Bukidnon kasi late last Saturday I guess merong incident na pangyayari doon sa may Zigzag Road. So yun ang pupuntahan natin. And then gusto ko lang ipakita kung ano ang beauty ng Bukidnon. So it's time check, it's already 5 a.m. 5 a.m. in the morning. Huwag nyo lang i-mind yung dashboard ko kasi late yan. Kikita nyo guys, napakaganda. I believe sunrise ay nandyan. Napakaganda guys, tingnan nyo. Wow. Pero mamaya I think may makikita pa tayo magagandang spot dyan. So yeah, let's go. We're in the middle of sa Busco, from Maramag to Quezon to na bypass road. Makikita nyo bulo bundukin yung nasa paligid natin. Sunrise yung parang spot dyan. Sunrise yung nakapalibot dyan kasi facing tayo from north then to east. Yeah. So tingnan nyo guys, napakaganda, super ganda. So nandito na tayo sa Quezon. Maya maya makikita na yun natin yung sa junction papunta dun sa dun pa Maramag yun. Maramag Bukidnon, Maramag Don Carlos, Kibawe. Pero dito, ito na yung Padavaw. So dito tayo pupunta. So ito na yung pinaka-sentro ng Municipality of Quezon Bukidnon. Napakaganda guys, oh, for Instagramable talaga. Yung view, facing pa rin natin yung bundok na tinitingnan natin kanina. So I believe doon tayo nakatingin sa left natin, and then ngayon facing na. So yeah, we're going to south talaga. I think dito mga 20 minutes na lang going to Zigzag Road. Hindi masyado, kung na-notice nyo, wala masyadong dumadaan kasi yun nga, hindi siya passable. Hindi pwedeng madaanan yung road na zigzag, which is nagko-connecta yun ng Cagayan de Oro to Davao. Oy, itong asong to, napaka no, walang masyadong sasakyan. Dati kasi yung nagbiyahe ako pa Davao,
Monday na Monday talaga meron na itong mga truck na dumadaan, deliveries. Kasi yun nga, ito lang yung only way, not the only way, but ito yung pinaka shortest way, CDO to Davao Road. Oops. Pero yun nga, may trahedyang naganap, may landslide. So yun yung titignan natin. So yeah, let's go. Mismong zigzag road dito sa Quezon, Bukidnon. At makikita nyo guys, napakaganda guys. So may sea of clouds. Ayun, may fogs talaga. So kailangan natin enable yung ano natin. So eto guys, napakaganda. Uy, may horsey po. Napakaganda yung ano, sobrang lamig. Lamig. Kahit naka-jacket ako, malamig pa rin. Yun, may napaka ano. Pero ito, ilang sandali na, ilang minuto na lang, mararating na din natin yung ano, yung zigzag road mismo. Napakaganda talaga ng Bukidnon. Ewan ko lang kung bakit sa palagi kong babalik-balik dito is parang hindi na ako nauumay na puntahan tong lugar na to. Itong Bukidnon, lalawigan ng Bukidnon. Parang may ambience siya na parang hinihila ka. Ganon. Yun guys, napakaganda. Super ganda. Yun. Kasi sa mismong daan na yan, no, yung may fogs, yan yung mismong zigzag road. Tingnan natin kung anong status ngayon doon, anong estado ng daan. Kung may nakita kasi akong bus na nakasalubong ko, and I believe may tag siya na Cagayan. Pero yung initial assessment ko lang, or parang assumption, is pagdating doon sa Quezon, yung kung saan nag-landslide talaga, I think binababa nila yung pasahero tapos transfer to another bus, kasi malulugi na rin yung bus company if iikot pa sila sa ibang ruta. Parang lugi. Whereas na gagawa na sila ng parang temporary terminal at saka doon i-transfer na lang. Super ganda. Nice. Super ganda. Makikita ko talaga ang daan. Ano tayo? Yellow. Parang zero visibility kasi siya. Okay. Ito na. Parang ito na yun. May tulay. I guess ito na yun. So I think malapit na rin tayo talaga guys. Kanina pa ako
pa-mention ng malapit. Pero ay, yeah, ito na. So, yeah, parang sinerado talaga. Sorry guys, mali pa pala ako. Doon pa pala sa unahan. Pero yeah, I think malapit talaga. I think malapit na. Oh, eto na yung tulay na yon. So, eto na yung tulay na yon. So, tingnan natin kung kaya bang daanan kahit motorsiklo. Or tingnan talaga natin kung ano yung status sa mga nandun. Especially yung assumption ko may ano, kasi may parang bus akong nasa lubong, kaya curious ako kung ano talagang nandun. So yeah, so ito na talaga guys. Ito na yung pasimula nung zigzag road. I think sa ano pa daw yun, sa second ano pa siya. Kaya tingnan natin. Ito na talaga. Ito, positive na ako nito. Kita nyo guys, walang dumadaan, walang sasakyang dumadaan, pero may bus na papunta doon. Wala akong nasalubong na sasakyan, pero may bus. Yun yung assumption ko. Siguro tama yung assumption ko guys, na paano lang, yung bus is para may temporary terminal sila doon. Ito na kasi yung mismong ano, oh, napakaganda guys. Oh, yung view sobrang ganda. Pero skip muna tayo dyan. Doon muna tayo sa anong sadya natin dito talaga. Kung sa Luzon may zigzag, I believe may zigzag road din doon, hindi pa ako nakapunta. Naninibago talaga ako guys. Walang sumasalubong na sasakyan, wala kang kasalubong. Dati pupunta akong Davao, napakabising daan na to. Truck, mga private cars. So eto guys, kung may sa Quezon may zigzag road sila doon, dito rin sa Quezon Bukidnon meron din siyang zigzag road. Uy, dito tayo. Ganda guys. Ewan ko lang kung makikita nyo clear, pero sa POV ko napaka linaw at napaka ano,
Eto, Zigzag Road View Cafe. Ayan. Oh, yun. Wow. Ganda. Oh. Yun. Tama yung hinala ko. Tama yung hinala ko. Ayun, tama yung hinala ko talaga. Sir, pwede lang kanto dito, sir? Ay, pero kan ba kaning mag-drone ra ko kay igor ako mag-vlog ba, mag-drone ra ko. Pwede pag manadya? Ah, sige. Salamat. Ang motor diri ra. Ah, sige. Salamat. Uy. So, bawal tayong pumunta doon. Maglalakad tayo. Ate. Okay. Yun, parang may terminal sila dito. Okay. Close talaga siya. So eto guys, binabantayan talaga. Binabantayan talaga ang lugar na to. Patungo doon. Ask tayo ng permission if pwede ba makakuha ng video kung saan lang tayo allowed. So guys, nandito na tayo ngayon kung mismo saan mismo ang landslide. Nandito tayo sila sir, yung mga sundalo natin. Sir, Army? Army? So sir, Air Force Army din sir. Thank you for your service sir ha. Yes sir. Thank you for your service. So, andito sila ngayon guys, nagbabantay para ma-secure tong area. Kung makikita niyo doon sa taas, pahirapan ang pag-transfer. Nag-create sila ng mismong temporary terminal from there, and then dito sila. So tama yung hinala ko, yung mga pasahero from there naglalakad na lang, transfer to another bus. Meron silang parang temporary terminal doon mismo. So yung twist dito guys is yung mga motor pwede kasi may magtutulak doon. Babayad ka lang ng 150 o 100, yun, makakalagpas na yung motor mo. Pero pahirapan yung paakyat ha, kasi isipin mo doon, medyo paakyat din yan, medyo paakyat din yung ano yan, medyo uphill kasi siya. So kailangan mo talaga mag-guide or mag-guide sa'yo or meron tutulak para dyan.
Filter Lungkit sir. Team DRM Dakagan. Shout out ko sa mga kauban to nga nag-duty karon. Thank you, salamat sa pagpunta. Kudos po sa inyong lahat. Shout out sa tanan ko, shout out. Kudos po sa inyong lahat. First is mag-establish task of safety route. Is ang mag-operate sa safety route is ang team nga Dakagan, si Sir Bong. Sir Bong. So, according sa ito ang meeting gahapon, sa post-operation meeting na ito gahapon, meaning priority na ito establish na ito ang safety route. Okay, just in case kung may mahitabo during sa operation mag-collapse ang remaining part sa area, makadagan pa ta. Safety ang tao nga mag-conduct sa search and retrieval dito sa ating kubos. So, first is establish na to ang safety route. Team Dakagan ang magtrabaho. Dayon, second is deployment dayon ta sa K9 unit. K9, sir? Okay. So, K9 unit. Sir, dirita sir. Ano man? Pag nato sir. So, asa ang PDR? Sir? Mag-confirm mag-scanner, no? Okay. So, so, muna itong objectives karon nga adlaw. Kung na ito ma-establish ang ato ang safety route, pag mo kuha na si so, after ma-establish ang ato ang safety route, musunod si Team Dakagan, si establish ang safety route ni Dakagan. Sir, interruption ka dyan sir. Yes. Pag-establish sa safety route sir, dili na ingon nga 30 minutes or 1 hour na mo ma-establish. So, Yes. dili siguro na mo na mahimo tanan kay taas kayo ang kwan sir, among gitanaw diha. Taas kayo ang clearingonon kung kami ra gyud sa Team Dakagan. Pero pwede kami ang mag-lead dito. Tagay lang may uban nga. Okay, so pwede ta mga sa inyo ang sir. Pwede kayo na. Okay. Pwede kayo na. Ang establishment na to sa ato ang safety route, ma-establish lang na to ang gikan sa retrieval operation nga site. Padulong lang yun sa kwan, bisag kana lang sa kay kung humanon, kung hulaton na to nga mahuman atong safety route, madugay na kay ta, init na kayo. So, ma-establish Sir Bong, pwede tagaan mo mga 30 minutes nga ang entrance lang sa safety route. Kaya? Try na mo. Okay. Si entrance sa safety route ang ato ang ahead na nato i-deploy si K9. 30 minutes Sir Bong. Okay. Kaya. Okay. So si K9, sir, pwede may mga o sir, overview kung sa itong buhaton sa K9. Sa password ano lang, password hindi may mag-indicate ang numero. Amo lang ng markingan. Markingan lang tamo na muna kay tanang lang indikitan sa iyo. Didikit mo ko na sa nina ko. Dugo, buhok. Karang nga part sa lawas sa tao, dikitan na sa ero. Magkasting, magkahon na siya. Ato na sa amo na sa markingan, bagay na may taga pa, di ba? Scanner. So, sir, nana ba tayo materials para sa search and retrieval? Ito, nga gamiton sa K9? Wala na kayo magamit. Hindi na magamit. Hindi na magamit. Ay, lagi, ang katong simuton, sir ba? Wala na. Wala na. Ang sa site na. Okay. Diretso na. Okay. So, mga pila ka minutes, sir, ang atong yatan, sir, after din na to i-deploy si PDR para sa scanner. Kung lang, sir, propose lang suggestion. Pwede rin po may idungan sa K9, sir. Kaya after silang mga markings, dito rin po rin nung tira sa mong GCR, sir, sa mong radar. Okay. Kaya base silang markings, pwede rin dito sa ilahang markingan. Then para kung ahay lang marking, dito rin padayon po sa ilahang sa mong radar. Okay, sige. Ganit, dungan rin nila. Okay. Sabay na lang ta. Okay. So yan eh. So nakuha tanan, establish ta og safety route.
deploy na to si K9 o si PDR para sa scanner. Dayon mga pila ka mo sama lang din po sir no kung okay na. Aya dayon mo sulod ang first nga search and retrieval team nga mo sulod dito. Okay, so okay sir. Para sa iya tabagan natin balik sa kating process sa iya para sa Okay sir. Okay sir. para nga ma-double time ang yan. Hindi lang siya ang nagtindang dagat. Natagan na po siya sa kating na tropa for safety route. Okay. Mga pila ka book yung Napulo ang sa kating pulo. Okay, sige sir. So na kay pulo. Sir Bong. Lima sir. Okay. Katuhan ako pangutana sir, kinsay safety officer dito sa ubos. Si ang ato ang unifier. So So, dimailan na mo sir kung yes, dagan yes. na or sabay sites mga kwan. So sa sir. Maayo nun sir, introduce up dito sir kung sa preparatory kanus mag-pull out automatic na ay mga signal ba, long blow or Sir, pwede ato i-consider na lang. siyempre official. Para lang. Morning sa tanan. Naman ko yung whistle pero pang rekiriman. Pero sige lang. Ang para to is long blow preparation. Pag signal sa tulong kapito, makwit ayun. Para ma-alert mo. So, as sa gimitingan na to gapon sa post operation nga meeting, ang na-assign sa ato ang safety si unifier. So, kung na-operate dito, sir, nagyan mo sa unit, taas, kita kamoy mag-assist sa safety. So, akong utrohon, long blow, is preparation. Ay sir, Kuan. di sa amo ang one road use nga kanang sige. whistle nga kuan alarm. Basta short whistle, attention. Wala gali tanan tan-aw sa safety officer. Kay naa siya'y pasabot dili safe imong gibuhat o kinsay dili nagsihimo og safe. Wala short blow sir. Ana kaduha mo gyapon. Pero long blow na gali sir. Bakwit na, bakwit. Bakwit na kay kana mo nang pasabot sa amo ang kuan language. O magkauyon ta, okay ra ba ka to? Okay ra. Okay ra sir. Ay para parehas na. Thank you sir. So, para sa tanan, kaya kita na ba ang nasa post? So, short flow, attention. Okay, short flow, attention. Ngayon, long flow. Bakwit na kita sa ito ang kwan, sa search and retrieval side. So, kwan, clear na tatanan. Okay, so si BFP ang ato ang safety. Dayon, tapos si Jotek dito. Mag-assist sa inyo safety o sa gamit ang kwan. Ang tanan na tong gamit, pala, piko, para na nasa camp daan dito. So, pwede na ta nga dili magdala kay aron dili magka baylo-baylo atong gamit, dili mga wala. So, na nasa camp tanan. So, nasabtan naman tanan no. Mao ni ang atong ICP. Tapos ganing tent is para ni sa PIO. Katong dito nga tent sa staging area. So, tanan na sa staging area katutong team nga maoy mo sunod sa operation. Pwede ba ito mag-imo ka na paghahanap sa dalawang asawang Saganan, managat na dito pa managat yung safety area. Ano mo mo vlog mo tayo dito nga mapunta na ito nga ikaso. Kaya ba isong na ito nga daga na daga dito ni kadiri. Sir, so itong pasar nga katong safety. yes sir, muna i-establish sa ato ang sir, safety route. Itong establish sa ato ang safety route, Sidangkagan. So, pag-uwan yung establish Sidangkagan, dito man ta sa international, naman po si safety officer na to. So, sila na yung instruction. Alam mo sunod mo po sir, agin sa safety. Alam po team leaders, coordinate yun sa ito ang safety personnel. Sir Bong, nakaidugan Sir Bong. Tawag lang emergency dili pag kasi mangyata na 30 minutes kung kaya pa o dili o mag-send me. Okay. So, permitting yun po na lagi sa site. Always. Always. Kung gusto mo mukaon, puli-puli mo og adto sa camp kay ang ato ang food
gikan sa operation, food o tubig nasa camp. Katong pinakaubos nga tent nato, katong entrance nato sa evacuation site. So mao ta tong camp, nandito ang medical, food o water. Dito tanan. Okay. Last, tanan team nga wato dito sa ubos sa search and retrieval operation nato. Nanay common nga radyo. Katong mga agency o mga team nga nanay radyo, pwede na lang ninyo. Okay ra nga kung gusto mo nga namoy radyo kaugalingon para mag-communicate mo. Pero ang communication nato sa search and retrieval team nga nasa ubos, padulong sa safety, padulong sa operation o diri sa ICP, madunggan na mo tanan kay aron makabalo may unsay nahitabo sa ubos. So naiduha ka radyo nga among ipadala sa main nga safety sa main nga search and retrieval site. So same lang tatanan og frequency. After nato sa operation, atong i-turn over ang radyo sa camp. Naasi ko nito, Joel Tiquilio. Siya ang mag-collect sa radyo para sa next team na pud nga mo sulod sa ato ang search and retrieval site, same nga radyo ra gyapon. So duha ka radyo ang nasa ground o napoy radyo ang ato ang safety sa taas. Okay na? Okay na ta? Any questions? Sir? Okay. So, For dispatcher, ampo sa siguro tanan. yes, sir Bong. Apo kita. So, sir, ang one guy, ito bitong sa IP, sir Bong, ritual, madayon to siya. Isa yung naka-open up ato sa meeting gapon. Ritual. Walay na kaning taga-IP. Kaya nakama to sa post-meeting gapon nga na-IP doon yung ritual. So kung wala sila nag-check-in, so proceed ta sa ato ang objective karong adlaw. Okay. Let us come before the presence of God, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and thank you, Lord, sa another day yung kusog kay miyatan sa mga Lord God. Lord, we just pray, Lord, ta makita mo ang amuang objective karong adlaw. And Lord, assist kami na Lord God as we do our job today as search and retrieval team, Lord Jesus Christ. Lord, salamat kayo sa tanan, Lord, sa food, sa tanan ng personnel nga nadoy, Lord. And may you always guide us, Lord God, and may you allow us, Lord God, to return home safe and sound. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so nanatong food, dayon prepare na din sa staging na din ta. May buntag sa tanan. Ako si Mr. Roderick Incilio, Research and Planning Officer sa Dangkagan na MDRRMO. Karon sa operations diri sa Quezon, kabahin ning landslide, i-augment mi, itawagan mi para mag-retrieve sa katong duha ka pamilya, duha ka membro sa pamilyang ubatay nga ingon pa nahulog diri sa maong dalan. Karon sa briefing na mo karong buntaga, ang i-assign sa mga sa Dangkagan mao ang pag-establish sa safety road nga pagadaganan sa mga rescuers in kaso kung mudahili ang portion sa dalan nga wala katong gabitay na. So muna among objectives karon sa amo nga team nga i-establish na mo ang safety road. O kung mahuman na ang pag-establish sa itong safety road, mosulod na dayon ang katong K9 sa Philippine Army, banan sa PDRRM katong silang scanner. Dayon kung masimhutan sa K9 ang naay mga portion dito, batangan nilang marker ug i-scan po na dayon sa tuang taga PDR. Kung mapositive na nga makita, ma-scan nila ayha dayon to nato kubon ang katong portion nga kung aha nakita ang katong masimhutan sa ilo or na-scan sa PDR. So ang atong safety officer karon i-identify nga ang ato ang Bureau of Fire
So sila gyud ang permanente mag-establish dito sa mga safety. Tanan nga mga responders nga mag-abot dito. So tanan mo check in diri sa tong ICP. Dayon kung unsay development sa ubos, kami pod nga nasa ground, kami ang mo contact sa ICP. Kung kaya pa sa mong tao o dili na, kaya din mo magparigyo. So ang objectives karong adlaw ma-establish ang safety route, dayon ma-retrieve ang atong duha ka pataylawas sa atong ingon nga sakay sa babaw. Para to sir, salamat na ito. Thank you, sir. Sir, thank you. Sir, God bless. And amping, sir. Thank you. Padayon no ang ato ang search, rescue and retrieval operation dito sa ground. Salamat ta kay naigi padala ang Philippine Army, ang 403rd Brigade nagpadala og K9, ang 10th Division nagpadala po sila og K9, og ang PDRRMO nagpadala po sila og scanner. So para nga mas mapadali pa ang ato ang operation. So naglaom ta nga unta makita na tong duha ka tawo nga na missing. Maglalakad ka talaga papunta doon sa itaas at saka dito lang yung daan. Ito yung mga pasahero. Pagkarating doon sa itaas, may isang bus pa doon na kumbaga mag-transfer lang sila ng bus para hindi sila hindi talaga ma-stranded dito. Magaling. Great strategy. Kudos sa rural transit. The best yung idea. Dito na rin mga PFP guys para tumulong din para makatawid yung mga stranded patungo din sa itaas. Segura ka lang? Pila ka mo ang upan? Okay, pantulan nato dito upan. Ito lang ang upan. Upan na kaya, upat. Kaya upan? Kaya tulad upat. Upan magayong. Upat. Diri sa kwarto no. Diri sa ganang saga. Duha mo yan. Upat. Duha. Isa. Isa pa nga. Tinutulungan nila. Kaya. Kau bina na. Kaya na. Kaya na. Kaya
So eto guys, update. Medyo natagalan tayo kasi nanghingi yung mga kaibigan natin taga Bigyag sa drone shot. And then also inantay din natin yung mga rescuers na ay, thank you for your service. Thank you. Ako rin upload ang kada. Yes sir, thank you. So yun, army. Yung iba dyan na dumaan, doon pala. So yun, ngayon pabalik na tayo ng Cagayan de Oro. So ang tanong lang is kailan at anong gagawin ng gobyerno para masolusyonan. At saka thank you. So ang tanong na lang is anong gagawin ng gobyerno, pero kasi for sure hindi nila titigilan yung pag search and rescue until na hindi ma-recover yung mga bodies. Kaya daw tinerm nila na search and rescue is retrieval kasi hindi rin magbigay ng hope yung gobyerno o yung retrieval para din mabigyan din sapat na lamay if ever ay kasi well, alam naman natin na sa estado na yon hindi talaga mabubuhay. So may mga ibang mga kamag-anak na din sila na nag-attempt pero pinigilan. So ito yung magiging sitwasyon, pinapababa yung mga ibang motorsiklo. Yung motorsiklo pwede naman kasi may mag-assist, magtutulak din. And then nasa sa inyo na rin yun kung magbibigay pa kayo hindi. Pero yung mga heavy trucks talaga or lightweight vehicles, hindi talaga motorsiklo kasi idadaan sa pampang na ito. So we're good guys, I think it's time to go. Pabalik na tayo ng Cagayan de Oro from here, Quezon, Bukidnon. Balik na tayo ng Cagayan de Oro. Sir, lamat guys, padito ka. Padito. Ito na ko. Pabalik ng Cagayan. Si Amping. Kudo sa mga taga MDRRMO, Dangkagan, dito sa Quezon kasi sa tip gano'n ako sa sakto nga dalan. Dili Cagayan ko. Ano na ko? Sige. Okay na. Tagaan ako nila dito. Okay. So, yeah. We're preparing to leave now. Kudo sa inyo mga sir. So, eto rin yung naging terminal nila. So, yun. So, ito yung estado ngayon, no? Napakaraming bus na naging terminal kasi from point A to point B at saka vice versa
yung ginagawa nilang para hindi ma-compromise talaga yung hindi ma-compromise talaga yung mga biyahero, no? At saka kudos dito sa mga K9. Meron din dito, thank you for the lunch. Ano ka? Kudos din. Kudos dun sa kanila. Part din tayo ng ano nila, at least naging kaibigan natin sila. Dangkagan, MDRRMO Dangkagan, MDRRMO Quezon. So thank you sa lunch, thank you sa breakfast. Yun, I'm very grateful na nakilala kayo guys, and then ingat lang kayo dyan palagi. And then doon pala sila nag-start. So yeah. So after nito pupunta tayo ng magdadrop muna tayo sa Valencia Robinson kasi magmi-meet kami ni Jomark at ni Lucille, mga kaibigan ko. So yeah. And then hindi na ako magpapa talaga kasi later on mag-grocery pa kami ni Mrs. Naninibago ako kasi wala masyadong dumadaan dito na natin na itong daan na to napaka busy. So yeah. So yun lang guys ang update natin, at saka update natin kung anong sitwasyon talaga dito sa Quezon Bukidnon, dito sa part na to sa Zigzag Road. Sa Zigzag Road mismo, ito yung estado talaga nila, at saka walang sasakyan, actually walang sasakyan. Ang na-confirm lang is yung bao-bao o tricycle, parang ganito, ito na mag-asawa, dati na pala yun, may na pala sila, parang history na ikaw 1 year sana kasi nag sila last year kasi may landslide din. In-interview pa nga sila ng ng mga media, like yung nakilala natin sa TV5 at saka ABS-CBN. In-interview pa sila, and then yun, parang naging 1 year. Pagka 1 year, yun na yung katapusan ng nila, end of life. So yeah. So sana mahanap na yung body nila. Tsaka sa mga residente, yun, ikaklaro ko, walang sasakyan o Hilux o ibang sasakyan na na-involved na-trap na biktima rin ng landslide. Wala. Yun lang talagang tricycle o bao-bao ang involved, which is yung mag-asawa ang biktima. So lilinawin kasi meron ding mga may mga rumors na mga pinapakalat na may sasakyan daw, posible wala. So yun lang guys. So yun lang guys yung update talaga. And then kung nagustuhan mo yung video, baka may isang subscribe at like naman at share naman din para sa ating munting channel dito sa YouTube, no? Laking tulong na po yan sa akin. Mainganyo tayo na gumawa pa ng mga maraming videos, pero laking tulong na yan sa akin guys, sa aking munting channel, para sa ating munting channel na may isang like at saka oh, kudos sa inyo mga sir, mga pulis. Kudos po sa inyo mga sir. Ingat lang po kayo palagi. Alam ko may mga pulis din na naghuhukay sa search and rescue and retrieval. So yeah. So yun lang guys. Have a great day. See you sa susunod na video. Thanks.